umaga po, ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Panauhin ko po ngayong umaga ang isa sa pinakakilalang human rights lawyer sa ating bansa ngayon. Hindi ko napapatagalin kasi baka masayang ang oras. Kausapin na natin kagad. Let's welcome to the program, Attorney Harry Roque. Attorney. Ay, magandang umaga, Kuya Daniel. Morning. Mga tagapanood. Welcome back. It's been a while. It's a pleasure. And of course, UNTV has always been my home. Oh, pero lagi kang busy ngayon. Well, alam niyo po, ang buhay ko, 2 kaso lang no? Monday, Tuesday, nasa Olongapo tayo para sa Pemberton. Wednesday, Thursday naman, Maguindanao, no? Maguindanao. So, I only have 1 day, Friday, no? So, mahirap talaga lalo na sa umaga kasi mga bista, umaga. Pero wala ka naman balak na i-abandona na yung kaso? Never po. Okay. Kahit ano po mangyari ay tatapusin natin yan, no? In fact, sabi ko sa mga anak ko, kung meron akong nais na ma-accomplish, at least itong 2 kasong to. No? Pwede na akong magretiro sa pagiging abogado. What's the latest na ba dito sa, especially Maguindanao Massacre? Well, okay. Sa Maguindanao po kasi, namatay nga itong si Andal Ampatuan Sr. No? Ano bang implication nun? Well, ang ibig sabihin lang po niyan, nawala yung kanyang pananagutan na kriminal, na personal. Tuloy pa rin naman yung mga kaso laban doon sa ibang mga nasasakdal. No? At kami naman po, yung kasong sibil, tutuloy pa rin. No? Ang pinag-aaralan namin ngayon kung isa-substitute lang namin yung estate niya doon sa criminal case o kinakailangan magsampa ng separate civil case. Dahil kung magsasampa ng separate civil case, napakataas ng filing fees. No? Pero magkakaroon po kami ng desisyon. No? Hindi po lalampas ang susunod na linggo para dyan. So, ang kaso naman po ay tuloy-tuloy. Naghahain po ng ebidensya ngayon si Unsay, no? Si Vice Mayor Unsay. At kung maalala nyo, kami na may nagbigay ng sangguni sa question, yung first in, first out, na hindi na dapat tapusin ang lahat ng ebidensya laban sa lahat ng sasakdal. Pwede nang basahan yung ilan na natapos. No? So, nandun po kami. Yan po ay binasbasa ng Korte Suprema. At alam mo, Kuya Daniel, ang malungkot, inaasahan sana namin ang desisyon laban sa 3 ampatuan kasama na itong namatay na si Senior bago matapos ang taon. No? So, ngayon, hindi na mangyayari yan. So, inaasahan pa rin namin na mababasahan yung 2 magkapatid. Pero bakit anong naging cause nung delay? Supposed to be mabasahan, but hindi na... Well, alam niyo po, itong first in, first out una, no? Pati yung si Judge Reyes Solis, binasura niya yan. Kung hindi pa nag-utos ang Supreme Court, hindi mapapatupad yan. Tapos alam mo talaga ang problema sa kasong to, it was really engineered para mahirapan yung mga biktima. Yung numero ng mga nasasakdal, napakadami. Day 1, na naging Secretary of Justice si Laila de Lima, sinabi ko na i-rectify natin yung ginawa ng naunang administrasyon, tanggalin lahat yung mga pwedeng matanggal. No? Ang aking suhestyon, tanggalin natin sa pagiging pulis yung mga pulis, no? At litisin natin sila for a lesser offense. No? Pero ang talagang dapat tutukan ay yung pamilya at saka yung mga bumarel. Dahil sa kasaysayan naman natin, wala naman talagang ganitong kadaming nasasakdal at ganitong karaming mga akusado. No? Ang pinakamalapit, yung matapos ang World War II, yung laban sa mga Hapon. Hindi naman natuloy kasi si President Quirino ay binigyan ng amnesty yung mga Hapon. So ngayon, binabanggit ninyo po yung tungkol sa civil aspect pa noong namatay na Ampatuan. Kasi yung mga buhay, okay yan. Wala, diretso pa rin yan. Pero hindi pa meron decision ang Supreme Court dito with regard doon sa pagkawala din ng mga civil liability na doon sa kasi namatay na. Pagka namatay, yung criminal na aspeto, wala nang dahil patay na, wala ka nang habol, wala ka nang ipapakulong. Ano ho bang tingin nyo doon? May possibility pa rin ba talaga yung civil aspect nito ay mahabol pa rin? Ay, ako naman po, naninindigan ako na sigurado po yan. Ang di lang tayo sigurado kung doon sa nakabinbing kaso kay Judge Solis Reyes o ihihiwalay siya. No? Pinag-aaralan po namin mabuti yan. No? Pero nasa batas naman po yan. No? Nahiwalay talaga yung pananagutan sibil sa kriminal. At kapag ikay namatay, meron ka pa namang estado, yung estate na tinatawag na po pwedeng mapanagot kung mapatunayan mo na merong pananagutan yung namatay. Alright. So yung commitment ninyo dito sa kaso ng Ampatuan ay tuloy-tuloy pa rin naman? Ay tuloy-tuloy po ito. Hindi ito matatapos. Wala pong ibang gagawin hanggang matapos itong 2 kasong ito. Paano kung tumuloy kang tumakbong senador? Well, unang-una po, ang pagtatakbo naman ng senador, hindi naman
prohibited na ikay magpatuloy sa iyong trabaho. So, no? pwede pa rin? Pwede pa rin po. Okay. Kung mananalo ka, hindi ka lang makaka-appeal sa korte, no? Pero ako naman po ay merong law office, no, na sa mulat-mula naman po diyan sa Maguindanao na yan, hindi bababa sa 7 kaming nai-involve diyan no, at one time, no, dahil na napakaya. So, ibig sabihin, magiging part pa rin ng iyong advokasya yon kahit na manalo kang senador. Oh, in fact po, ito po yung dahilan kung bakit nga nung tayo naimbitahan, tayo nag-iimbitahan, no? Kasi talagang napakabulok po ng ating judicial system, ng ating criminal justice system, na hindi naman po pwedeng nakaupo lang tayo tanggapin. No? Kinakailangan po talaga magkaroon ng malawakang reforma dyan, no? Hindi lang sa hanay ng mga korte, no? Ng mga mahistrado, kung hindi, lalong-lalo na dito sa ehekutibo, yung mga piskal, at siyempre yung mga abogado rin. At yung lipunan mismo na tinatanggap na yung kabulukan ng sistema. So, ngayon ay talagang pwede mo nang i-announce sa akin na tatakbo kang senador. Well, ang ina-announce ko po ay talaga naman pong naimbita. I-announce mo na. Well, ito ang problema, kuya eh. Oo. Alam mo, kung pagnanais lang, bakit hindi? Okay? At siguro naman sa kakayahan, hindi lang po tayo abogado, tayo profesor sa UP, siguro dapat naman. Wala namang question dun sa Pero ito pong problema, no? Wala ka pera, sabi mo. Pera. Unang-una po, ito totoo ha. Nagpagwapo tayo ng radio ad dahil kailangan tumaas yung ating visibility. Ang radio ad po na karamihan provincial for 3 months, 5 million. Hindi po napaandar yan kasi wala naman tayong 5 million. Okay. Tapos ang sabi nila, yung bago mag-eleksyon, yung mga TV spots, yung nakikita nyo ng mga EPAL na binabayaran ng gobyerno, yung binigay sa akin quotation na low, ha, yung konting-konti lang, 30 million. Bago pa eleksyon yan, tataas pa raw yan pag eleksyon na. Oo, dahil siya pa, kumbaga, parang mataas ang demand. Oo. Ang sweldo ko sa UP, 700,000. Paano naman tayo tatakbo niyan? So, yung wala pa. Pero siyempre, di ba, sa mga ganyan, may mga supporters naman na tumutulong din. Wala pa bang mga nangangako sa'yo, nagsasabi sa'yo? Marami nangako, pero nung ako'y nagtawag at sinabing, kailangan natin ma-increase ang visibility, kailangan natin mag-radio ad, wala naman pumasok. So alam mo, kuya, ako naman ang iniisip ko, kung hindi po pwede yung mas mahal na Senado, baka naman pwede dun sa party list, no? Dahil parang mas bagay tayo sa party list dahil hindi naman talaga tayo politiko at meron talaga tayong advocacy no, na mas madali naman panindigan. No? So anong sabi sa inyo ni VP Binay? Nag-usap na kayo with regard to this? Well, dahil siya naman po nag-imbita, sinabi ko rin na aking problema, no, na talagang mahirapan tayo dyan dahil napakalaking halaga ang kinakailangan sa Senado. At siya naman ay sang-ayon din na baka nga dapat ang option namin para sa akin ay party list. No? Ngayon nga lang po ay nagpa-finalize tayo ng pag-uusap sa iba't ibang mga party list groups dahil kinakailangan naman malapit talaga sa aking mga paninindigan yung sasalihan natin party list. So wala ka pang na-identify na specific na party list na, kasi dapat meron ka ring sapat na panahon para maging membro ng isang party list. Baka para ikaw ay maging nominee nila. Wala ka pang napipili. Well, may 3 na pong shortlisted sa akin. So ano yung 3 shortlisted? Well, ako, di ba? Wala namang doon. Di ba? Pero alam niyo po kasi, ano yung 3 shortlisted? Well, ang problema po kasi baka premature mag-announce kasi lahat po sila may mga board. Yung mga party list groups na hindi naman po tayo sasali sa house show na party list. So wala pa rin po mga formal na decision yung kanilang mga board. So ayaw po sana silang pangunahan. Okay. So pero, at least may 3 shortlisted na. So ano mga sektor? Kasi yun ang sigurong dapat na mapagtuunan din ng pansin dahil of course with your advocacy, kailangan naka-align doon, di ba? Well, lahat po sila nanindigan sa karapatan dahil yan naman po ating pinaninindigan. Lahat po sila ay merong malinaw na agenda para dun sa kahirapan ng ating mga kababayan. Are you now one of the spokespersons ni VP Binay? Hindi po. Ako po ngayon ay kumbaga sumasama sa kanya, no, dahil nagpupulso rin nga tayo, no, kung anong talagang nais mangyari ng ating mga kababayan. Alam mo, meron talagang pagkakaiba doon sa nakikita ko doon sa mga palengke at iba't ibang lugar na napupuntahan na namin, doon sa napapabalita at saka doon sa mga survey. No? Sa akin, kung pagbabasihan mo yung reaksyon ng tao, walang problema, kaya ko maging senador. Pero pag titignan mo naman ng survey, parang hindi nagko-correlate, no? Yung excitement na nakikita mo sa
sa mga town meetings, doon sa mga survey, no? At ganoon din siguro yung kay VP Binay. Kahit saan kami pumunta, bagamat hindi naman artista itong si VP Binay at kung titignan mo, maliit at maitim, ay pinagkakaguluhan siya, no? At tingin ko, pinag-aaralan ko nga kung bakit eh. At ang aking naging conclusion, siguro nga kasi dahil mukha talaga siyang Pilipino, number one, at yung kanyang pananalita ay talagang Pilipinong masang-masa, no? Nakikita ng maraming mga kababayan natin yung sarili nila kay VP Binay. At kaya naman kahit anong putik ang ibato sa kanya, palbasa siguro kulay putik rin siya, hindi naman tumitinag, no? Alam mo, you can only talk that way. Siguro dapat paalam mo din sa mga kababayan natin, how close are you to VP Binay? Well, kasi ang makakapagsalita lang sa kanya ngayon, somebody who is really close to him, di ba? Well, hindi naman po ako ganun ka-close. Ang close talaga sa kanya yung aking nanay na nasira na. No? In fact, nung aktivista ako, hindi naman namin pinag-uusapan ni VP Bina yung relasyon nila ng aking ina. No? Yung nanay ko naging teacher niya. Nung second year siya. At mutual admiration sila. No? Favorite student, favorite teacher. Okay. Pero ang pagkakaiba, talagang sabi niya, ang pangit-pangit, ang baho-baho, ang itim-itim. So naawa yung nanay ko, so pinapakain niya, inaano niya sa aming bahay, yung lola ko naawa na rin sa kanya. So ganun ang naging relasyon nila. No? So nakita ko naman talaga na nung pumanaw naman yung nanay ko, parang anak din itong si VP Binay. No? At syempre... Pero kayong dalawa, close din kayo talaga? Well, alam mo po, I've always kept my distance kasi nga, nung aktivista kami, talagang ang tinatakbuhan lang namin pag kinakailangan ng venue, kinakailangan ng material support sa mga rally, si VP Binay. Pero hindi ko naman pinangalandakan na anak ako ng teacher din nyo. In fact, kailan lang niya nalaman na so anak pala ako ng kanyang favorite na teacher. No? So hindi siya aware, gano'n? Hindi ko naman po, hindi naman kinakailangan kasi we had our own, kumbaga, relasyon. No? Pero siyempre, parang nung nalaman niya, at ito naman naalala ko yan, no, dahil nag-meeting sila ng mami ko at ako umatid sa mami ko, walang driver ngayon yung nanay ko. Nagulat siya. Sabi niya, pati mo sinasabi na anak ka pala ni, yung Mrs. Roque, no? Sabi ko, hindi naman ko kinakailangan dahil tayo na meron ng relasyon, independent of yung relasyon ninyo ng aking ina. Ayun. So, ibig sabihin, pero you were established, you were able to establish din talaga yung relationship ninyo ng personal kay VP Binay. Opo, kaya nga po alam ko talaga na sa lahat ng kumukuha ngayon ng mandato ng taong bayan, siya lang talagang galing sa masa. Dahil talaga namang, ang kwento ng nanay ko talaga, kinakailangan niyang umuwi na maaga dahil nag-aalaga ng baboy, maglilinis ng kural ng baboy, magpapakain ng baboy, na siya talaga ay, nung high school, ay isang nawala na yung kanyang nanay, no, sa Ulila. So, medyo talagang kawawa yung talambuhay niya. So, iba rin naman yung context nung galing sa mahirap kaysa sa mahirap. Kasi alam mo, ewan ko kung nakita mo yung banat sa kanya sa social media and even isang personality na tumira sa kanya, stop mo na yung pag-bragging mo about being poor. Dahil kung ikaw ay mahirap, ano kami? Parang ganun yung sinasabi nila. Galing siya talaga sa hirap and he understands. Galing po talaga siya sa hirap. Siguro hindi na siya mahirap dahil siya naman yung naging abogado. No? Na hindi po pwedeng sabihin ng ibang mga kandidato. Ito po talaga, sariling account ng aking ina. No? Talagang yan ay habang nag-aaral pa lang ng second year high school, napilitan na magtrabaho dahil siya palaki ng kanyang tiyo. No? Nag-aalaga ng baboy, nagpapakain ng baboy. Kaya nga, nung lumabas na siya, merong baboyan sa Batangas, natural lang yun dahil yun lang alam niya hanap buhay. Bata pa siya, yun ang kanyang ginagawa. No? At tingin ko, importante naman yan na nanggaling ka sa hirap para alam mo kung ano yung kinakailangan ng tao at ano yung pinapanaginip ng mga mahihirap. So, pwede mo sabihin, love mo si Binay? Well, yes. Love ko po si Binay. Kaya nga pati ako nababato na rin. So, po natin yan. Having said that, love mo si Binay, pero hate mo si Gloria. Opo. So, diretso yun. Diretso po. Hate mo si Gloria. Pero napabalita rin na suportado ni Gloria ang pagtakbo ni VP Binay. Anong conflict sa'yo nun? Before you answer that, we'll pause for a break.